O ito, pakinggan ninyo, magandang vlog to. Para na din sa kaalaman ng ating lahat ng mga Pilipino. Para malaman natin kung bakit hindi nakikinig ang ating Pangulo sa sobrang mahal na mga bilihin ngayon. Dati, nakakabili pa ako ng 20 pesos, isang kainan lang. Hindi naman tayo milyonaryo dito, hindi tayo katulad ng mga politiko na sobrang yaman nila. Dahil sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. O ito ha, example lang, yung munggo na tag 5 pesos sa panahon ni Duterte, ngayon tag 30 pesos na. Yung kanin na tag 5 pesos, ngayon tag 20 pesos na. Yung bihon na kinakain ko, paborito ko yun, tag 10 pesos yun sa panahon ni Duterte, ngayon tag 30 pesos na. Yung tinula na kinakain ko noon sa panahon ni Duterte, tag 20 pesos lang yun, ngayon tag 65 pesos na. Paano tayo mabubuhay sa ganitong administrasyon na hindi nakikinig sa hinanaing ng mga Pilipino ang ating gobyerno? At alam ninyo kung bakit. At alam ninyo yan kung bakit. Nagbulag-bulagan lang, nagbibingihan lang. At ito, magandang vlog to. Pakinggan ninyo kung bakit tayo nagkaganito. Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Alam nyo ba na meron dalawang uri ng presidente ang Pilipinas? Ang unang uri ng presidente ay ang leader. Siya ang nagdidikta kung ano ang dapat o hindi dapat gawin para sa ikabubuti at ikauunlad ng ating bansa. At ang pangalawa naman ay ang presidenteng puppet. Siya ang kabaliktaran ng leader. Dahil sa halip na siya ang nagdidikta, siya ang dinidiktahan ng mga oligarchs o mayayamang tao sa likod niya sa kung anong mga dapat o hindi niya dapat gawin. So ang presidenteng puppet ay walang sariling utak, walang sariling desisyon. Siyempre dumidepende lang siya sa mga oligarchs na nagdidikta sa kanya. So pag puppet ang presidente ng ating bansa, lalong maghihirap ang mga kababayan nating mahihirap. Dahil ang mga oligarchs ay walang pakialam sa taong bayan. Dahil mga pangsariling interes lang nila ang kanilang inaalagaan. Kaya ang puppet na presidente ay nagiging bulag, pipi at bingi sa mga boses at hinaing ng taong bayan. Dahil isa lang siyang walang kwentang sunod-sunuran. Pero matulungin naman sila sa bayan. Dahil sa 100% ng pondo ng gobyerno, 70% ang ibubulsa nila. Ang 10% ang sa atin. O diba? Patas na patas ang hatian. So pag puppet ang presidente, oligarchs ang namumuno sa gobyerno. So sa mga naging presidente ng ating bansa, nakakita ka na ba ng presidenteng leader? Yung tipo na siya dapat ang masusunod. May paninindigan at may sariling desisyon. Yung tipo na di siya nagpapamanipula sa mga taong nasa likod niya para kontrolin siya. Saan ba kasi nanggaling ang salitang diktador? Di ba sa salitang dikta o tagapag-utos o taong nagbibigay ng command kung ano ang dapat o hindi dapat gawin? Nakasama dapat sa karakter ng isang presidente. Kasi kung walang abilidad ang isang pinuno ng pagiging diktador, wag na lang siya magpresidente. Kasi anong silbing naging presidente siya kung wala naman pala siyang sariling desisyon? Di niya naman napapasunod ang kanyang mga opisyal at ang taong bayan sa bansang pinamumunuan niya. Eh di kung walang ganitong abilidad ang isang presidente, siya nga ay literal na puppet. Naiintindihan ko na merong kongreso, senado at mga miyembro ng kanyang gabinete. Pero nasa kanya pa rin ang huling desisyon kasi siya ang presidente. Isa yun sa mga dahilan kung bakit ang daming gustong patalsikin sa pwesto si President Duterte. Dahil ang gusto ng mga oligarchs ay puppet na presidente. Kitang-kita naman sa karakter ng isang President Rodrigo Roa Duterte ang pagiging matapang. May malasakit sa bayan at sa taong bayan. At siya ay anti-drugs, crime and corruption na hindi niya lang basta-basta pinangako o sinabi. Napatunayan niya na sa Davao. At siya ay parang pison na handang banggain ng lahat para lang sa magandang kinabukasan ng ating bayan. Ito ang dapat na karakter ng mga opisyal ng gobyerno natin. Yung